Wala nang matataguan ng rehimen ng Iran. Nang masira ang kanilang depensa sa Himpapawid, nakuha ng US ang pambihirang paghahari sa Himpapawid na di pa nakita sa Operasyon Epic Fury. Paano natin nalalaman? Ang mga B-52 ay nasa Himpapawid at lumilipad sa ibabaw ng kalupaan. Paulit-ulit silang naghuhulog ng isang bagay na hindi na makababawi pa ang Iran mula rito para magsimula ang sunod-sunod na pagbagsak. May bolang apoy sa Iran habang hinahanap ng B-52 ang huling bunker para tuluyang lipulin. Malaking pagbabago ito sa estratehiyang panghimpapawid ng Amerika. At ito ay nihayag mismo ng Chairman ng Joint Chiefs, General Dan Kane ng US Air Force. Sa Marso 30 sa briefing sa Department of Defense, sinabi ni Kane na tiwala ang US sa dominasyon sa himpapawid nila sa Iran, kaya magpapadala sila ng B-52 bombers sa ibabaw ng lupa sa unang pagkakataon sa kampanya. Ang mga bomber na ito mula pa noong Cold War na pumasok sa serbisyo noong 1961 ay nagbibigay daan sa US na magsagawa ng mas matitinding pag-ataking himpapawid laban sa mga bunker at mahahalagang pasilidad militar ng Iran kaysa dati. Nakakalipad sila dahil sa unang 30 araw ng Operation Epic Fury, matagumpay na winasak ang layered air defense network ng Iran na pumipigil sa ganitong aerial platform. Nilinaw ni Kane sa pahayag niya na dahil sa air superiority, matagumpay nilang nasimulan ang unang mga misyong B-52 sa kalupaan na nagbigay daan sa patuloy nilang pagdumina sa kalaban. Gumamit ang mga overland mission ng mga munisyong GBU-31 na kayang bumutas ng bunker na may 2,000 pounds na malakas na firepower. Ibinabagsak na yon ang mga bombang yon sa mga pangunahing lugar sa Isfahan, gaya ng malalaman mo kung manonood ka pa. Iniulat ng BBC na ang mga matatalas ang mata na taga-subaybay ng militar ay maaring napansin na may paparating na ganitong pangyayari. May mga palatandaan ng bagong pagbabago sa kampanya ng Amerika sa RAF Beaufort, kung saan inilalagay ang mga bomber na B-52 bilang paghahanda sa pag-atake sa Iran. Ilang araw bago ginawa ni Kane ang kanyang pahayag na binanggit ng BBC, nakita ang mga B-52 at iba pang sasakyang panghimpapawid na lumilipad mula sa base ng UK na ito na may kargang mga uri ng JDAM na ngayon ay nakikita nating inihuhulog sa Iran. Ibinunyag ni Kane na lumipat na ang US sa dynamic targeting, kung saan binibigyan ng bagong target ang mga sasakyang panghimpapawid habang lumilipad. At minsan, sila na mismo ang naghahanap at umatake ng target. Ipinapakita nito na hindi lang air superiority, kundi air supremacy na ang hawak ng US laban sa Iran. Hindi ito ang unang beses na ginamit ang B-52 sa Iran. Maaga pa sa Operation Epic Fury noong Marso 4 iniulat ng Military Times na ginamit ng US ang pinakalumang bomber nito laban sa Iran. Pero kung ganun nga, anong dahilan kung bakit napakahalaga na nakikita natin na yon? Nagbago ang isang bagay sa Iran na makikita sa mahalagang salitang ginamit ni Kane nang ianunsyo niya ang pagdating ng mas marami pang B-52 bomber over land. Ang naunang B-52 ay may standoff munitions gaya ng AGM-100 at 58 Jasmer cruise missile, hindi tulad ng mga bunker-busting bomb na inihuhulog nila ngayon sa Iran. Ibig sabihin nito, naramdaman pa rin ng US na kailangan nitong mag-ingat sa paggamit ng mga lumang bomber nito nung mas maaga sa Operation Epic Fury. Kailangan nilang umatake mula sa malayo sa halip na lumapit at makipagsapalaran. Ang malamang na nangyayari noon ay ang mga American stealth fighter na puno ng mga sensor tulad ng F-35 at F-22 ang naghahanap ng ligtas na daanan sa himpapawid para sa mga B-52 na darating, ihuhulog ang kanilang mga bomba at pagkatapos ay lilipad palayo bago sila maabutan ng mga air defense ng Iran. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Ang mga B-52 ay lumilipad na sa ibabaw ng lupa na nangangahulugang pumapasok na sila sa himpapawid ng Iran ng malalim sa mismong kalupaan. Ang dating air superiority na nagpadali sa B-52 attacks ay naging air supremacy, kaya posible na ang mga pag-ataking ito sa ibabaw ng kalupaan. May lungsod sa Iran na mas ramdamang sakit mula sa susunod na paggamit ng B-52 kaysa sa iba. Isfahan. Ang lungsod ay kilala na bilang lugar ng mga underground na pasilidad nuklear na tinamaanan ng US gamit ang malalaking bunker-busting bomb nung nakaraan. Pinakakilala, nagpadala ang US ng B-2 Spirit stealth bombers na may 30,000 pound na massive ordnance penetrators para sirain ang mga pasilidad nuklear sa Isfahan sa Operation Midnight Hammer noong taginit 2025. Nakaligtas ng maayos sa mga pasilidad na yon, kaya't naging malamang na sa Isfahan matatagpuan ang enriched uranium na mayroon pa ang Iran
na maaring gamitin para gumawa ng sandatang nuklear. Pero bukod sa mga pasilidad nuklear na ito, ang Isfahan ay tahanan din ng iba pang mga sentrong militar. At ito ang mga target na yon ng mga US B-52 habang sila ay pumapasok pa sa kadupaan. Ipinapakita ito sa mga kuha ng video. Maraming video mula Iran ang nagpapakita ng sunod-sunod na pagsabog dahil sa pambobomba sa isa sa pinakamahalagang lungsod ng bansa. Naglabas ang AP News ng compilation ng ilang video na kuha mismo ng mga saksi sa lungsod. Paulit-ulit nating nakikita ang parehong pangyayari sa loob ng mahigit 40 segundo. Malalakas na pagsabog ang nagpalipad ng malalaking bola ng apoy at usok sa langit. Minsan, makikita natin ang magkakasunod na pagsabog na tanda ng pagbagsak ng maraming bomba o mga pangalawang pagsabog mula sa mga nasirang bala o pampasabog. Hindi nagatubili ang US magbahagi ng mga bidyong ito. Ginamit ni Pangulong Donald Trump ang Truth Social Para ibahagi ang video ng sunod-sunod na mga pag-atake na makikita rin sa AP News video. Ang mas mahabang bersyon ng video na ito ay posibleng nagpapakita rin ng mga uri ng target na tinatamaan ng US na yung ipinadala na nila ang kanilang mga B-52 sa Isfahan. Batay sa laki at uri ng pagsabog, tila tinamaan ng mga bomba ng Amerika ang isang matibay na underground na imbakan ng mga bala at pampasabog sa mahalagang lungsod ng Iran. Ibig sabihin, gumamit sila ng bunker busters na tatalakayin natin mamaya. Kung mag-focus tayo sa Isfahan, pinapatunayan ng malaking missile complex doon na posibleng ang tinamaan ng US ang isa sa mga imbakan ng mga bala sa lungsod gamit ang B-52. Ayon sa Nuclear Threat Initiative, ito ang pinakamalaking missile assembly at production complex ng Iran. Itinayo noong 1980 at 80 sap sa tulong ng China at Hilagang Korea. Dito dinevelop ng Iran ang sistemang Shahab-4 na pinaniniwala ang ginawa bilang launch vehicle ng mga long-range na sandata ng bansa. Ayon sa Nuclear Threat Initiative, gumagawa rin ng Iran ng M-class missiles at mga Chinese na HY-2 Silkworm missile sa Isfahan. Ipinapakita nitong maraming nakabaong pampasabog na bala sa ilalim ng lupa sa lungsod sa Iran. Dito pumapasok ang mga bunker busters. Sabi ng Al Jazeera, hindi lang sa Isfahan nilimitahan ng US ang mga misyon ng mga B-52 bomber. Tinarget din ang Tehran at ilang lungsod sa Iran, gaya ng Karaj, na may mga industrial na lugar. Gayunpaman, ang mga bunker busters sa Isfahan, na posibleng 2,000 libro na bombang nabanggit natin kanina, ang naging sentro ng balita. Bukod pa sa mga nakita sa mga footage na naibahagi natin, ayon sa Al Jazeera, nagbagsak ang US ng ilan sa kanilang makapangyarihang bunker buster sa mga bulubunduking rehiyon sa paligid ng Isfahan na nagdulot ng mas marami pang mga pangalawang pagsabog marahil dahil sa pagsabog ng mga imbakan ng bala at missile ng Iran. Dagdag pa ng parehong ulat, tinarget din ng pambobomba ng US ang mahahalagang bahagi ng industrial na infrastruktura ng Iran, tulad ng mga planta ng paggawa ng bakal, mga planta ng petrochemical, at maging mga pasilidad nuklear. Ang US ay lumilipat mula sa pagtutok sa militar na pasilidad at ginagamit na ang B-52 para hadlangan ang produksyon ng Iran. Ang Operation Epic Fury ay naging kampanya ng unti-unting pagpapahina. Sentro rito ang mga B-52. Pwede rin silang maging sentro ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Pero bago yan, nanonood ka ng The Military Show. Kung ganitong klaseng kaalaman ang gusto mong makita, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel. Balikan natin ang di inaasahang pangyayari sa Isfahan na nabanggit nating posibleng imbakan ng enriched uranium. Naniniwala ang ilan na itinatago ng Iran ang uranium para mapanatili ang banta ng nuclear dirty bomb. May halos 1,000 libra ng uranium ang Iran na na-enrich na sa 60% isotopong U-200 at 35 at kaunting proseso na lang ang kailangan para maabot ang 70% enrichment na gamit sa paggawa ng nuclear bomb. Ayaw ng US na magkaroon ng Iran ang uranium na ito. Gustong alisin ng US ang nuclear capabilities ng Iran. Kaya may balita magpapadala sila ng special forces sa Isfahan para sa matapang na ground campaign. Ayon sa balita, layunin ng tropang iyon na kunin ang uranium ng Iran mula sa underground nuclear bunker at agad umalis. Hindi sakupin o panatilihin ang lugar. Matapang at delikado ang planong ito. Bawat minutong nasa Isfahan ang tropang Amerikano. Lantad sila sa missile at drone ng Iran. Diyan papasok ang mga B-52. Ayon sa Ynet News, maayos naman ang mga pagsabog na kasabay ng mga pag-atake sa Isfahan. Pero maaring ginawa ito para pagtakpan ang totoong layunin ng Amerika. Iminumungkahi nitong ang nangyayari sa lungsod
ay planadong hakbang ng Amerika para ilibing ang enriched uranium na sinasabing nakaimbak sa Isfahan. Layunin dito ang paggamit ng bunker-busting bomb mula sa B-52 para sirain ang mga lagusan patungong imbakan ng uranium ng Iran. Ayon kay Ynet, kung magagawa ito ng Amerika, hindi na maabot ng Iran ang mga lugar na yon ng 1 taon o higit pa. Kaya hindi na rin kailangan ng Amerika magpadala ng special forces para kunin ang mapanganib na material. Isa itong tsorya na mas nagiging makatuwiran habang lalo mong pinag-iisipan. Ang mga bunker buster na nakita natin ay nakatarget sa mga pasabog na lugar tulad ng imbakan ng bala ng Iran. Mas mahirap makita ang mga idinisenyo para pabagsakin ang mga tunnel network sa Isfahan. Maghuhukay sila sa ilalim ng lupa at sa sabog na may halatang epekto kung malapit ka. Walang malaking apoy na puputok sa langit kapag gumagsak ang tunnel. Makikita lang usok at debris, hindi pa putok. Maaring yung mga pag-atake ng B-52 na naging laman ng balita ay ginamit lang na panakip para sa totoong dahilan kung bakit pinadala ng US ang mga B-52 nito sa Isfahan. Mukhang ganoon ang iniisip ng Ynet. Sabi nito, maingat na kinudina ng mga bomboy ng US ang mga strike para sirain ang mga tunnel nang hindi tinatamaan ang uranium na ngayon ay nasa ilalim ng 100 metro o halos 300 at 30 talampakan ng matibay na bato. Baka sa mga darating na araw, malaman natin na higit pang naabot ng US kaysa sa mga nakita nating resulta ngayon. Sinubukang tumugon ng Iran sa pag-atake ng Amerika gamit ang B-52 sa Isfahan. Ayon sa Times of India, noong Marso 31 tumugon ng Iran sa mga pag-atake sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga misil papuntang Israel. Ngunit karamihan dito ay na-intercept o bumagsak sa bukas na lugar at walang agarang ulat ng mga nasaktan o nasawi. Iba naman ang sinasabi ng Al Jazeera sa ulat nito noong Abril 1 na nagsasabing isang ballistic na misil ng Iran na pinakawalan patungo sa Israel ay tumama sa target nito na nagdulot ng pagkasugat ng 16 na tao. Patuloy sinusubukan ng Iran na ipakita na hindi ito aatras kahit malayang lumilipad sa itaas ang mga B-52. Pero pinagdududahan pa ang katotohanan nito. Lalo na't sinasabi ng US na gusto nitong tigil putukan ang Iran. Bago natin talakayin yon, kailangan muna nating sagutin ang tanong kung paano naging posible ang lahat ng ito. Malawak nang naiulat ang pagkasira ng air defense network ng Iran. Wala pang isang linggo mula simula ng Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion, iniulat ng Israeli Defense Forces na 80% ng air defense systems ng Iran ay nawasak. Magandang panimulang punto yon, pero hindi pa sapat para sa ganap na paghahari sa impapawid. Kailangan pa ito para sa mga overland na pag-atake ng B-52 na nakikita natin ngayon. Magandang simula yon, pero hindi pa sapat para sa air superiority na kailangan sa mga overland attack ng B-52 ngayon. Kaya unti-unting binabawasan ng US at Israel. Pagsapit ng Marso, 10 iniulat ni Kane na karamihan sa kanilang mga high-end na sistemang missile na panlaban sa sasakyang panghimpapawid ay hindi na mahalaga sa puntong ito kapag pinag-uusapan ang depensa sa himpapawid ng Iran. At idinagdag na ang mga US fighter jet ay maari nang lumipad ng halos walang hadlang. Problema ito para sa Iran dahil ang kawalang parusahan ng mga fighter jet ay umabot na rin sa mas mabagal at malalaking mga B-52 bomber. Dahil kayang pabagsakin ng mga fighter jet na yon ang pinaka-advanced na depensa sa himpapawid ng Iran. May mga sistema ng depensa sa himpapawid ng Iran na dapat kayang tamaan ng B-52. Ang Bavar, 370. Tatlo na ginawa mismo ng Iran ay may maximum detection range na halos 200 milya na mas mataas pa kaysa 50,000 talampak ang flight ceiling ng B-52 ayon sa Army Technology. Dapat kayang targetin ng 300 PMU-2 air defense ng Iran mula Russia ang lumang American bomber, pero hindi nila magawa. At ang dahilan kung bakit hindi nila magawa ay dahil halos lahat ng mga ito ay nawasak na. Napakakumpiyansa na kaya ng US sa kanilang panghingibabaw sa himpapawid, kaya ang mga B-52 ay halos kahit saan na makalipad sa Iran nang walang takot. Ginagamit natin ang halos dahil may mga hiwa-hiwalay na natitirang depensang panghimpapawid na matitira sa Iran. Kahit ground-based o shoulder-mounted manpads, nananatili pa ring bantang mga ito. Kaya mahalaga ang tulong ng fighter jet na malayang lumilipad. Dahil sa mga sensor, natutukoy at nasisira nilang banta o naipapaabot ang impormasyon sa mga piloto ng B-52 kung aling bahagi ng Iran ang dapat iwasan. Walang natitirang totoong air defense ang Iran sa Isfahan. Patunay dyan ang sunod-sunod na pag-atake ng B-52 sa lungsod na yon. Pwedeng makatulong ang mga upgrade sa B-52 sa mga bagong pag-atake sa lupa. Mahalaga rito ang radar modernization program ng US Air Force para sa lumang bomber. Ayon sa Business Insider, ang radar upgrade ng B-52
ay nagpapabuti sa kakayahan nito laban sa electronic warfare na nagpapahina sa depensa ng Iran. Ang unang ferry flight ng isang B-52 na may bagong radar system na ito ay naganap noong Disyembre 2025, kaya't maaring ang mga bomber na kasalukuyang lumilipad sa himpapawid ng Iran ay may ganitong kagamitan. Ang ibig sabihin nito para sa Iran ay ang bomber na dapat sana ay kayang pabagsakin ng kanilang magkakapatong na network ng depensang panghimpapawid ay malayong makakalipad kahit saan ito gusto dahil wala na ang nasabing network. Problema yon nung ginagamit pa ang B-52 bilang tagapagdala ng mga sandatang pinakakawalan mula sa ligtas na layo. Kaya ng pinakamatandang bomber ng Amerika magdala ng 70,000 libra ng kargamento at maghatid ng pinakamaraming firepower sa isang bagsakan kumpara sa ibang sasakyang panghimpapawid ng bansa. Pero ngayon, ang napakalaking kargamento ay pinagsasama na sa pagiging versatile na siyang dahilan kung bakit sumikat ang B-52. Sabi ng US Air Force, ang B-52 ang may pinakamaraming uri ng armas na kayang ilunsad at kayang magdala ng mas marami kaysa sa ibang sasakyang panghimpapawid ng US. Kaya ng dambuhalang eroplanong ito magkarga ng gravity bombs, precision-guided missiles, JDAMs, bunker busters, cluster bombs, mga mina, at nuclear warheads. Kaya kapag may mga B-52 na lumilipad, hindi alam ng Iran kung ano ang susunod na problema nito. Nung Operation Epic Fury, standoff munitions ang ginamit. Sa Isfahan nitong mga nakaraang araw, tila bunker busters naman ang ginamit. Bukas, maaring iba pa ulit ang gamitin. Walang tiyak na paraan para mahulaan hanggat tumama ng armas. Kaya malaking problema ito para sa rehime ng Iran. Ito mismo ang idinisenyo para gawin ng B-52. Hindi ito ang pinakakapansin-pansing eroplano. Wala itong parehong paghanga gaya ng F-35 o B-2 na makinis, magara at mahirap matukoy sa radar. Pero sila ang mga panistis ng US Air Force. Ang B-52 ang wrecking ball. Kung kulang sa depensa sa himpapawid ang isang bansa tulad ng Iran, pwedeng paulit-ulit gamitin ang pambasag na yon. Dahil versatile ito, kaya nitong sumali sa dynamic targeting ng Operation Epic Fury na ayon kay Kane ay sinisimula ng US ngayon. Wala nang tunay na opsyon ng Iran laban sa mga B-52 ng Amerika. Makikita natin dito ang isa pang pagbabago sa operasyon. Sinabi namin na ayon kay US Pangulong Donald Trump, naghahanap na ng tigil putukan ng Iran dahil alam nilang may mga B-52 na sa himpapawid. Nag-post siya sa Truth Social na ang pangulo ng bagong rehime ng Iran na mas matalino at di gaanong radikal kaysa mga nauna ay humiling ng tigil putukan sa Estados Unidos. Ayon kay Trump, pag-iisipan ng US ang tigil putukan kung bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz, kaya tuloy pa rin ang mga misyon ng B-52 hanggang mangyari yon. Pero may isang twist. Tulad nung sinabi ni Trump na may negosasyon sa Iran, pero ayon sa Iran, US lang ang nakikipag-usap sa sarili. At sabi ng rehime ng Iran, wala silang hiling na tigil putukan. Sa ulat noong Marso 31 ayon sa AA, sinabi ng Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi na hindi nila hinahangad ang tigil putukan. Gusto ng Iran ang tuluyang pagtigil ng labanan, garantiya laban sa mga susunod na pag-atake, at kompensasyon sa pinsalang dulot ng US sa Operation Epic Fury. Malabong-bong pumayag ang US sa mga kondisyong yon, kaya mukhang maaga pa para pag-usapan ng tigil putukan o permanenteng solusyon. O baka naman hindi. Sa isa na namang kakaibang pangyayari, idineklara ni Trump na maaring hindi na kailangan ng anumang kasunduan. Ayon sa ulat ng BBC noong Abril, isa naniniwala ang Pangulo na matatapos ng bansa ang misyon sa Iran sa loob ng 2 o 3 linggo. Parang handang umatras ang US, basta't tiyak nilang hindi kayang gumawa ng Iran ng nuclear weapons. Kahit ayaw makipag-usap ang rehime ng Iran, napaurong natin sila ng 15 hanggang 20 taon. Wala na silang hukbong dagat, militar o himpapawid, sabi ni Trump. Ang tanong na lang ay tungkol sa nuklear. Baka B-52 ang sagot sa tanong na yan. Kung naipadala na ang mga bunker buster para pabagsakin ang tunnel network ng Iran, gaya ng sabi ni Winnet, posibleng hindi na nila ma-access ang enriched uranium. 2 o 3 pang linggo ng B-52 attacks ay kayang sirain ng production facilities at centrifuge, pati magdulot ng mas matinding pinsala sa military na sabi ni Trump ay naatraso ng dekada. Siguro ang natitira na lang ngayon ay para sa mga B-52 na hanapin at wasakin ang huling mga bunker ng Iran hanggang sa tuluyang mawala ang mga ito. Kung magtagumpay sila, hindi na mahalaga ang kasunduan para sa US. Hindi lang B-52 ang lumang aerial platform na pwedeng gamitin ng US sa Iran na yung hawak na nila ang kontrol sa himpapawid. Binomba ng A-10 Warthog ang Iran ng matindi
Kaya nakala ng rehimen na katapusan na ng mundo. May kakayahang magtagal sa ire at may iba't ibang armas. Ang attack aircraft na ito ay ginagamit ngayon sa Iran. Malalaman mong lahat tungkol sa kanila sa aming video. Kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang Operation Epic Fury analysis. Salamat sa panonood!